Magandang araw mga ka-Johnny. Samahan niyo ako. Kukunin natin yung punla natin na papaya. Tapos tuturuan ko kayo kung paano malalaman kung babae o lalaki ang isang papaya sa pamamagitan ng kanyang ugat. Just stay tuned lang. Ano yun muna, tanggalin muna natin sa pagkakapunla yung papaya. Ito na yung mga papaya. Yan, kukunin natin. May mga malalaki na, may mga maliliit. Pero wala pa siyang bulaklak. Kaya hindi pa natin siya ma-identify kung babae ba siya o lalaki. Pero merong isang way para malaman. Kaya bubungkalin natin siya. Then I'll show you kung paano malalaman kung babae o lalaki yung papaya. Stay tuned mo muna. Magkakalkal muna kami. Na-delay tayo sa pagkuha ng punla. Dapat maliit pa to kinukuha na. Katulad ngayon, medyo malaki na siya. Kaya ano na rin yung ugat. Nakakalat na rin. May sinasabi sila, susubukan din natin yun kung totoo o hindi. Kahit lalaki yung binhin nyo, parang magpuputol lang kayo ng certain na ugat niya. May ensure nyo na babae yung magiging babae siya. Using hello mga ka-journey. Ito na hindi ko na tinuloy-tuloy yung pagbibideo ng pagkukuha namin ng punla. So nakakuha po tayo ng pitong punla. So paano ba natin ma-identify kung babae o lalaki sa pamamagitan ng ugat pa lamang. So ito, kuha tayo ng isang sample. Ito. Yung punla natin, pag nakakita kayo ng main root na napakahaba, lalaki po yun. Katulad po nito. Katulad po nito, yung main root niya, nakikita nyo, napakahaba. So, ito po ang isang identification na masasabi nating lalaki ang isang papaya. Sa punla pa lang siya. Tapos, yung mapapansin nyo, ito isang punla, maiksi yung kanyang main root. Pero, marami siyang ugat na nakita nyo kalat-kalat. So, ito po ay babae. So, bigyan ko lang kayo uli Pag mahaba ang main root niya, ibig sabihin, lalaki po siya. Pag maigsi ang main root, tapos ang ugat niya ay kalat-kalat na katulad nito, ibig sabihin nito, babae pa lang. Babae ito. So, pwede na po siyang itanim. So, luckily, out of 7 na nakuha natin, mas marami ang lalaki. Tapos, ang babae, nakakuha lang tayo ng 2 piraso. O, kagaya nito,
Maiksi ang kanyang main root, pero kalat-kalat naman yung kanyang ugat. So babae po siya. Tapos kung lalaki, kikita nyo, mahaba ang main root, tapos konti lang yung ugat niya. Hindi siya kalat-kalat. Pero may paraan po tayo, itetest po natin siya kung talagang totoo. Ang sinasabi is, putulin lang daw yung main root, masisigurado na siya na pag lumaki ay babae. So susubukan po natin siya. Puputulin ho natin yung main root para masabi na saan natin siya itatanim. Tapos titignan natin siya kung totoong mako-convert siya as babae. Maghihintay lang po tayo ng mga siguro 21 days uli to 1 month para mapatunayan nating babae talaga, ay magiging babae talaga yung papaya. Gawin natin na experimental lahat para malaman natin kung talagang totoo yung mga napapanood natin sa YouTube din. And then malaman din natin at least para sa ating future reference kung talagang pwedeng mangyari yon. Nagkaroon tayo nung nakaraang video natin ng experiment regarding lalaki na i-convert natin sa babae. Naggawa tayo ng 3 paraan, yung pagkakapon, tapos puputulin natin, tapos igra-grafting natin yung lalaki, gra-graftingan natin ng babae. So ito yung pangalawa nating experiment, kung talagang totoo na yung lalaki na punla pa lang, puputulin natin yung ugat, magiging babae siya. So tanim natin siya, samahan nyo ako, tapos bantayan natin, abangan natin for another month or less, tignan natin kung talaga mako-convert siya as babae. So hindi ko na siguro ipapakita yung pagtatanim ko, para hindi na rin masyadong humaba yung video. So sa mga nakakapanood, then just watch, tapos kung may natutunan kayo, then you can try it also by yourself. Tayo gagawin natin, mag-experiment tayo, then titignan natin kung talagang mangyayari siya, para mapatunayan lang natin sa sarili natin na mako-convert natin yung papayang lalaki sa isang babae, at masisigurado natin bago natin itanim by cutting the roots, the main roots, kung bubunga talaga siya. At least hindi masasayang yung pinaghirapan natin o pinagpaguran natin. So ayun na mga ka-journey, naitanim na natin sila. Bawasan lang natin yung yung dahon nila para di sila ma-stress. Yan. Bawasan lang natin para mag-concentrate sila dun sa ugat nila. Pakapitin natin sa kanilang sa lupa. Mga ka-journey, pagpasensya nyo na kung bakit puro experimental ang ginagawa ko sa ating papaya. Sa unang previous video natin is nag-experiment tayo kung paano natin gawing lalaki, yung nakatubo na may bulaklak na gawin natin lalaki ang papaya sa babae. So ngayon naman, from punla, in-identify natin kung babae na siya o lalaki. So napansin nyo is puro experimental tayo. Unang-una, hindi naman ako talaga lehitimong farmer, at
talagang bago pa lang din ako sa larangan ng pagsasaka. Pero dahil sa kagustuhan ko na matutunan ang paraan ng pagsasaka at paraan ng pagtatanim, susubok ako ng kung ano-ano para mapatunayan ko at ma-prove ko sa sarili ko na may basihan itong mga eksperimento natin na sooner or later na pwede nating gawin kung talagang magiging kapakinabang siya dito sa ating pagtatanim, at kung talagang kaya natin i-convert ang lalaking papaya sa babae, at ma-ensure natin na puro babae ang itatanim natin. Kasi sa ngayon hindi tayo bumibili ng buto na galing sa mga seeds company. So as in talaga galing to sa mga buto na galing ito sa mga prutas na binili natin sa palengke at kinuha natin yung mga buto at itinanim natin. So pero sooner or later bibili rin tayo once nagkaroon na tayo ng enough budget to purchase yung mga seeds na galing sa mga seeds company. Kasi yon, sigurado yung mga seeds company babae lahat yon. Di katulad nung buto na kinuha natin sa prutas, napakaliit ng tsansa, o sabihin na natin 50-50 yung tsansa na babae at lalaki yung magiging tubo natin. Pero dahil nga naitanim na natin sila, kumbaga nag-exert na tayo ng effort, time sa pagtatanim at pagpapatubo sa kanila. So gagawa tayo ng paraan para papaano natin sila ma-convert na puro babae at magbigay sa atin ng bunga. So all we have to do is to do some experiments sa mga napapanood natin ng mga, sabihin na natin na talagang batikan na sa pagtatanim. So katulad ng nasabi ko, hindi po ako isang magsasaka talaga. Naging kahiligan ko lang na magtanim. Kaya yung channel natin is, ang pangalan is Journey TV. Is gusto kong mag-journey sa larangan ng pagsasaka. So kaya just bear with me. Samahan niyo po ako sa aking venture sa pagtatanim, o sabihin na natin sa pagpa-farm. Kaya kung willing po kayo i-share yung mga knowledge ninyo, just please do comment. Willing po ako mag-accept at sumubok ng mga bagay-bagay pagdating sa farming. So hanggang dito na lang. Pakita ko rin pala sa inyo yung tinest natin para magkaroon kayo ng draft. Ito na po yung tinest natin. Yung nag-grafting po ako ng yung lalaking papaya. Yan. Ginrafting ko siya ng babaeng papaya. So binalutan ko rin siya ng plastic para hindi siya ma-expose sa ulan at hindi mabulok yung dugtungan. Yan po. 3 po yan ginrafting ko. So tingnan na lang po natin after 21 days. So nakakatatlong araw pa lang siya. So let's see after 21 days kung talagang totoo yung experiment natin na mako-convert siya from male to female. So abangan nyo rin yun. Sabihin na natin second experiment din natin yun para malaman kung babae o lalaki ang isang tawag dito, ma-convert natin ang lalaki sa babae during planting time. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Have a nice day. God bless.